Isang video na naman po ng buhay ng isang OFW dito sa Taiwan. At for today's video, magra-rides po tayo kasama ang Pinoy Riders Club dito sa Taiwan. So ipapakita ko lang po sa inyo ang ginawa namin mula umpisa hanggang sa makauwi kami. So simula tayo sa pagpunta namin ng mga workmate ko sa meeting place. Madaling araw ang meet up, 4 AM ata. At pinilit namin na hindi malate para di naman nakakahiya sa ibang kasama namin. Nung dumating ng lahat, biyahe na kami. So ito yung plano sa pagkakaalam ko. Mula dito sa meeting place namin, ang first stopover namin ay ang 7-Eleven sa Pingtong. Tapos diretso sa camping site para itayo na agad ang mga tent namin nang gumaan naman ang motor namin. Tapos diretso na para mag ATV rides. Tapos balik sa camping site para mag lunch at pahinga. Tapos pag hindi na masyadong mainit ang araw, maliligo na kami ng dagat hanggang sa dumilim na. Tapos uwi ng camping site para mag dinner at mag-inom hanggang madaling araw. Tapos kinabukasan, biyahe na pa uwi. Yan ang plano sa pagkakaalam ko. Di kasi ako kasama nung nag-meeting kaya di ko sure kung yan ba talaga ang plano. Pero bahala na. So andito na nga po kami sa first stopover namin, 7-Eleven ng Pingtong. Dito lang kami para mag-merienda, umihi at mag-coordination meeting. Oh, kumusta? Tandaan, George! Nalasing na si George! Okay, andito kami sa first stopover. Shout out! Daming basura oh. Shout out. Daming basura. Vlog yan, tol. Paano lang, video lang, pang remembrance ba? After ng break time, biyahe na kami papuntang camping site. Andito na kami sa camping site. Magtayo lang kami ng tent dito para gumaan ang karga ng mga motor namin. Ang bigat kasi ng dala namin kasi may mga tent pa kami at iba pang camping gears. So ang camping site po na ito ay meron po siyang entrance fee na 200 NT per person. At sa 200 NT na bayad na yan, pwede na kayo magtayo ng tent saan nyo gusto basta bakante lang. May CR, may hot shower, at may mga water outlet at power outlet sa bawat sulok. Libre ang misa at mga upuan dito. Ang pa dito ay maraming puno kaya malilim. After namin masit up ang mga tent namin, biyahe na kami papuntang ATV rides. Dito, may mga sand dunes or yung mga bundok-bundok ng buhangin. At yun yung dadaanan ng mga ATV para extreme yung rides. Di pala ako kasali dyan, di ako sumakay ng ATV. Wala kasing pambayad Yung renta kasi 1,000 may angkas ka man or wala. Di ko afford kasi wala kaming overtime. Pero last year, sumakay ako ng ATV. Kaya yung video ko last year, yun lang ipapakita ko sa inyo para may idea kayo kung ano yung ATV rides dito. After mag-enjoy ng mga kasama ko sa ATV rides, biyahe na kami pabalik sa camping site para mag-lunch. Komportable kumain dito kasi malilim, preso ang hangin at pwedeng manghiram ng upuan at mesa kahit gaano kadami. Kaya kasyang-kasya kaming lahat sa budol fight namin. Noong hapon na at di na masyadong mainit, nagpaalam kami sa mga kasama namin na maliligo na kami ng dagat. Kasi yun ang pagkakaalam ko sa schedule namin, na maliligo ng dagat pagkahapon.
Pero mali pala. Kaya pala walang sumunod sa amin na maligo ng dagat kasi hindi pala yun ang plano. Ang plano pala talaga magtatambay lang hanggang gabi sa campsite para magkwentuhan, mag-inuman at magbanding-banding. Di ko alam na ganun pala ang plano. Kaya ito kaming apat ng workmates ko naliligo ng dagat. Anyway, andito po kami sa Sail Rock Beach located sa Hengchun Township, Pingtung County. Nakuha nito ang pangalang Sail Rock Beach dahil sa malaking bato sa beach na ito na mukhang layag ng barko. Kaya tinawag ang beach na ito na Sail Rock Beach. Maikli lang ang beach na ito pero may mga beach umbrella at water rides na for rent. Ang pinakamagandang gawin dito sa beach na ito mag-snorkeling doon sa malaking bato. Kaso nag-swimming lang kami kasi wala kaming dala na pang-snorkeling. Wala din kaming budget para sa water rides. Ang meron lang kami dalawang maliit na salbabida. Picture-picture, video-video at swimming-swimming. Yan lang ginawa namin dito. After namin ma-enjoy ang beach, pumunta na kami ng night market para maghanap ng takoyaki. So dito po sa Taiwan, marami pong street foods. May barbecue, pizza, tusok-tusok, pusit, palamig, sago at kung ano-ano pa. Pero karamihan po kasi dyan, di ko gusto ang lasa. Masarap siya para sa mga Taiwanese, pero para sa akin hindi. Kaya andito lang kami sa night market para bumili ng takoyaki. Ito lang kasi ang pamilyar sa panlasa ko. So ang lawak po ng night market nila dito, ang daming tao. Ang daming paninda, pero hirap na hirap po kaming mahanap ang takoyaki. Saan ba yung takoyaki na yun? Takoyaki! Sisigaw na ba ako? Takoyaki! Magpakita ka na! May maganda. Yung pizza, barbecue, milk tea, pusit, itlog ng pugo, ang daming nagtitinda. Pero yung gusto ko na takoyaki, hindi talaga namin makita. Hindi, mukhang kausyong na to. Hindi na to pingtong. Ba't kasi wala yung takoyaki? Kabila na tayo. Maglakad tayo pabalik. Hindi, baka andyan na. Break time lang saglit. Tapos, the hunt of takoyaki continues. Let's go. Naubos ko na yung binili ko na inumin. Pero di ko pa rin makita yung takoyaki. Hanap pa rin. Nalibot na po namin ang 75% ng night market bago pa namin makita ang takoyaki. Grabe. Night market about sa takoyaki. Okay? After ng almost 2 hours na paghahanap sa takoyaki, umuwi na po kami ng campsite para doon sumali na kami sa mga kasama namin na nagiinuman na. At may sumali pa sa amin na foreigner. You know? Jack Daniel. It's the same. No same. Jack Daniels is very... Jack Tanggol. Jack Tanggol. Jack Tanggol. Hanggang madaling araw pala kami nag-inom. Tumigil lang kami noong nagalit na ang mga GF na mga kasama ko. Kinabukasan, naligo na sa beach yung mga kasama ko kasi yun talaga ang plano. Yung iba naman may pasok pa ng gabi kaya umuwi na. At kaming apat ng mga workmate ko, dahil tapos na kaming maligo ng dagat kahapon, nagpunta na lang po kami sa pinakadulo ng Taiwan, ang southernmost point of Taiwan. Ito ang parte ng Taiwan na pinakamalapit sa Pinas at sinasadya lang ito ng mga turista para magpa-picture. May dagat dito pero bawal ata maligo kasi wala akong nakikitang naliligo kaya sa tingin ko bawal. At good job sa Taiwan government kasi gumastos talaga sila para maging accessible ito sa mga tao. Merong patwalk, parking area at magandang monumento para magpa-picture-picture ang mga turista dito. After ng pictorial namin dito, nagbiyahe na kami pa uwi. Yun lang, tapos na ang rides namin.